Okay, mayong hapon sa tanan. Lamig kayo tanaw no mag-celebrate ilabi na sa kasal o congratulations GR Dan and Jolene. Pwede ba napakan nato sila mga ison? Ang seriousness sa wedding wala sa dagway nga kanang lubot bitaw dagway nga seryoso. Ang seriousness seryoso siya kay legal. Seryoso na kay legal. Ikaduha, dahil blessing sa Ginoo. So kay enjoyment man siya, nalipay kong tanaw ninyo ganina, nagsayaw niya, abtik po kaya itong MC. Palapakan sa itong MC na to. We are from Lanao del Norte, all the way from Lanao del Norte, traveling, going here in Butuan. Medyo distansya sa drive, pero nianhimi tungod kay usa ka pribilehiyo nga nakaapil o makaapil sa sama ani nga kanang gitawag nga kasal, labi na ni GR Dan o ni Jolene. O bless kayo usa sa message na ko anak nga ang Ginoo na to pagkalayo-layo gid sa langit pero gianhi gid sa kalibutan once upon a time and He died at the cross to redeem us, to forgive all our sins. Kabalo ba mo mga igsoon ang atong Ginoo mapasayloon, mahigugmaon, buutan kaayo kitang tao dili faithful at kitang tao makapyas, kitang tao sinners, kitang tao daghang lapses sa kinabuhi. Pero layo kay langit, pero yanhian tas Ginoo inganak ka privilege o pabor kayo palakpakan sa natong Ginoo. Di tay matana ang kadungog mga igsoon. Ayaw mo paminaw anang naay mo madunggan nga ang Ginoo judgmental, ang Ginoo nasuko, ang Ginoo motunglo. Actually, ang pagtunglo, ang kasuko sa Ginoo sa Old Testament natapos dito sa finished work ni Jesus. Kaya nung dumatong gilansang sa cross, natunglo siya, namatay siya. Ang iyo sa Bible, kitang tanan makasasala. Kitang tanan makasasala. Walay bisan usa malangit nato dapat. Pero si Jesus Christ siya ang Savior. Siya ang manluluwas. It's not religion. Paminaw mo mga igsoon, dili religion makaluwas nato. Daghan ang attempt sa religion. Kabantay pa mo? Nga ang community ganin nato karon talagsan lang gyud kayo kanang natiguang na bitaw niya, nag-uban lang gihapon, nag-ipon lang gihapon kasagaran, nagbulag sila. Actually ang kaminyoon representation isa sa Ginoo. Balik ko na ko, marriage ang kaning kaminyoon, gihatag ni Ginoo nato kay nagrepresent ni siya sa Ginoo nga ang Ginoo ba walay bulagay kung natay relationship sa Ginoo. It's not about religion. Kung natay relasyon sa Ginoo, dili na mo magbulag sa Ginoo dapat. Nganuman kuyugan kaniya dinis kalibutan hangtod sa langit forever in eternity. Meaning to say, ang kaminyoon nato diri temporary raman, di ba? Ang panaad siguro kanina ni Jolene o ni GR Dan is still dead do us part. Musulti ko ninyo, to be honest, walay forever sa marriage. Walay forever. Kanang mga batanon bitaw may I love you forever, wrong na siya. Walay forever dinis kalibutan. Mamatay man ta. Ini kamatay biyaan. Nganong mo ingon ko nga to be honest, dili walay forever. Kay daghan ang ingog ikaw na kung forever pero pagkamatay utro magninyo. Nakuha ninyo? Walay forever pero good news. Pag natay relasyon sa Ginoo, relasyon sa tao walay forever. Pero pag natin relasyon sa Ginoo, relationship yung establish ha, dili religion, naatay forever diha sa Ginoo. Palakpakan na itong Ginoo ni anak. Wow! So gusto na nako, Jolene and GR Dan, I'm here. Sa gingon ko pa ganina, layo among gigikanan. Ang akong gigikanan sa wala makaila, Barangay Balili, Kapatagan, Lanao del Norte, naay taga diri Balili, kauban namo dinhi. Unya, nganong muingon ko gi-emphasize nako nga layo kaayo. I am here, we are here just to minister to GR Dan and Jolene through the Word of God. Morning guide na to, through the Word of God. Kabalo ba mo, in the beginning, sa creation, before ang creation, speak sa Elohim, God the Father, let there be light, and there was light. Meaning to say, ang tanan na himugso, ang tanan na mugna, pinaagi sa iyang pulong. Kung kapiligon bitang tao, Bible o kwarta, mas dali sila makuha kwarta, material. Wa sila kabalo nga ang material, all these things shall be added. Kung makasabot ka sa Word of God, ang Word of God mo convert into material blessings. Everything nga naani mo, dapat masayod ka, nagika na sa Ginoo, gika na sa pulong sa Ginoo. John 1:1 it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Kanang Word ya si Jesus Christ na. Sa sinugdan diha na si Jesus Christ. Okay? Di ba pag sa Bible, let there be light, and there was light. In the New Testament, Jesus is the light of this world. Siya ang kahayag. And kung kahayag si Jesus sa kalibutan, ingon siya, he who follow me shall never see darkness. Ngit-ngit kayo, Jolene, ikay, o GR Dan ang kaminyoon, kung wala si Jesus ang Ginoo sa atong kinabuhi. Munang ni ako, aron mag-minister ninyo.
Pwede ba nga mo extend ko 5 or 10 minutes? Mo human ko? Dili ko pastor nga tradisyonal nga dugay kay humanon. Gusto na ko nga dunay mahinungdanon kay mensahe. Okay, number 1 point to remember, this afternoon kitang tanan nga ni Adini, especially sa ato ang newlywed, si G.R. Dan o si Julie, gusto na ko i-remind ang tanan, ang kaminyon, marriage, no, the author of marriage is God. Ingon ang Genesis chapter 2 verse 18, nag-ingon ang Bible, it is not good for a man to be alone. Di ba, gibuhat niya ang creation, gibuhat niya si Adam. Karon nakit-an man sa Ginoo nga nag-inusara. Paminaw mayo, lahi ang word nga alone o lonely. Gawa sa spelling. Lahi ang word nga alone o lonely. Ingon ang Ginoo, it is not good for a man, G.R. Dan, to be alone. I will make a helpmate suitable for him. Ang babae niya ay si Eve, helpmate. Si Julie, helpmate. Si Adan, ang lalaki, gibuhat sa Ginoo pero alone, nagkinusara na ay Garden of Eden. Si G.R. Dan ay trabaho, na work. Ang Garden of Eden, trabaho nimo, di ba? Garden of Eden, imong workplace. Di ba? Garden of Eden, imong blessing. Tama? Na ay blessing, si Adam na ay blessing. Before nagihimo ang tao, paminaw umay sa Bible principle, gibuhatan na sa Ginoo Garden of Eden. Meaning to say, kumplito ng Garden of Eden, nanay makaon sila dito. Dagang karon nagminyo, sayop, wala pa'y makaon, minyo na mo nang naglisod. Nakuha ninyo? Kung basihan nimong Bible, nanay garden, ang lalaki nanay garden. Kunya kay alone man siya, dili lonely. G.R. Dan na, i-correct na ko, kung nagminyo ka na lonely, wrong mindset na siya. Nagminyo ka kay alone, nana kay garden, ako'y trabaho, pero ako naman usa. Nag-get sa inyo? Ingon na ng Ginoo, magbuhat kong babae, gikan sa gusok. Ni Adan, a helpmate suitable for him. So, ikay, Jolini, you are a helpmate. Sa ubang translation kay helper, maot na word nga helper, no? Pero tsada na siya nga word kung ipasabot. Ang helper gani, mutabang ni G.R. Dan. Dili helper nga sugusugoon lang. Kumbaga, mutabang sa vision ni lalaki, ni Dan, mutabang. Pananglitan, example, ikay, pila ka mo bata, anak yung gusto. Duha ikaw, Dan. Duha, upat tanan. Tabangan ni mo kay, nga makuha ang inyong vision, ang inyong goal. Duha rin yung tatlo, no? Yun ang upat. Ako masabot ba? Na ay gustong plano ang lalaki, o niyang babae, helpmate, mutabang sa dili, helper nga, susubuon na ito yun. Kung baga, kung siya plano ni mo submitar siya, mo respeto siya, tabangan niya, aron bless na bless. Now, ang Ginoo may author sa kanang gitawag nga kaminyoon. Ikaduha, ang marriage, di ba? God is the author of marriage. Number 2, marriage is a gift. Meaning to si kay gift man, takang kag gift, i-enjoy, tama dili? I-enjoy gift man. Di ba si Jolie ni gift nimo, tama? Nagkainlabay mo, nakita ni G.R. Dan, kay kagwapa, niya di kang gwapa, buutan, panangitan. Niya si Jolie ni po, na-inlove siya kung Dan, kay buutan po siya, gwapo po, matipuno. Anak, kabalo ba mo mga kaisunan ka na mga magtiayon na 20 years up na, 15 years, 10 years, kami. Sumana ko si Mudan, wak kay batasan, di na ko ganan, magbulag na ta. Pero kabalo ba mo, sa wala pa na nahitabo, bitaw nga mga hinanakit, mga batik, tungkol silang panakuban. Once upon a time, nagka-inlabay na sila. Gawas atong gilugos, tama? Gawas atong gitiunan. Pero kaning nagka-inlabay, ang tawag bitaw na nagka-inlabay, kinsa ko'y magtuuno nga, giganahan ka sa imong ipangasawa karon sa una sa uyab pa mo. Ganahan gid ko na niya. Ang tawag bitaw na, kalit ni abot sa imong kasing-kasing. Kalit ni abot bang tawag na regalo, gasa, gift. Kinsa ko'y magsulti gud nimo, magtuklod nimo nga bisag bawalan kas ginikanan, gusto gyud ka mo sungasong sa imong gihigugma, kay ngano man, gasa na siya sa Ginoo. Tama ba na? Gift. Paminaw mo, balag, dugay na mo nagninyo, nagsige na mo away ron, balikin ninyo ang katong nagkita mo, katong first time nagkita ba, nagkainlabay, moingon na yung ka, gasa yung ka. Kadugayan, di naman gasa, no? Ipanglabay-labay, nakagasa. Pero ang tinuod, ang kaminyoon, gasa. Kinsan ko magbutang sa inyong kasing-kasing na kalit kang naibog, na in love, wala may nagsugo nimo. Tama, mga igsoon? Yan, nakaimong ka nga, naibitaw mga tao nga, usay, hinawayon kayo ba, mga usay, minaritis, may mga tao nga, batik man kayo na iyang bano, batik man na iyang asawa, magbuot ka, ganahan man siya, magbuot ka, na in love man siya, tama ka na? Taas man ang edad, kaysa, ang gugma, walay ka nang gitawag na boundaries, tama? Tama? Kaya nga naman, ang gugma de gift. Walay makabuot, regalo, gasa. O sa number 1, ang kaminyoon, ang Diyos ang author. Number 2, ang kaminyoon, gasa sa Ginoo. Ikatulo, Dan o kuan, blessing. Mo-convert ni blessings, material pohon. Ikatulo,
the first miracle in the Bible katong kasal sa Kana. Ang kasal sa Kana na ay kulang nahutdag bino kay basta celebration naman ay bino sa una. Bino ba? Kay special man ang bino basta na celebration dito bino makadaot. Basta ko si kalainan sa mga gikan to sa mga grapes ana ba. Ang bino lami na sa celebration kay makaayo na sa mga karne. Batay man ang mga red wine, dili kung tagas kay percentage nga nakasukarap ng mga tao. Nag-create si Jesus of miracle. He turned water into wine. The first miracle tuwa sa kasal. Karantay mo mga batahan man di ta magpakasal, ipon lang tagritso. Kaya nga naman, isod king panahon, isod magpalit og bugas. Sultian ta mo, pag i-bless bitaw mo, kamo i-bless mo, musulti ko ninyo. I-bless mo maayo nga naman. First time sa kanang gitawag Bible, ang pirmirong milagro ni Jesus dito sa kasal. I believe and I pray today, uban sa naa diri karon, magmilagrong Ginoo ngano? Daghang blessings mo abot sa inyong kinabuhi. Makabalay mo, mutuo ba mo na? Makasakyanan mo, makaanak mo gwapa-gwapo, blessings na siya. Unya kung dili man gali makaanak, basta na mga blessings nga ihatag sa Ginoo ninyo. Mutuo mo na, Dan, Jolene, ikay. Muna ni ako din karon na isultian tamos panalangin sa Ginoo. First ever miracle sa Bible, gi-bless niya ang kaminyoon sa Ginoo, no? Da karon dito sa kasal sa Kana naay kulang. Kanan kaminyoon ninyo nanay kulang, nanay mga lapses, mag-away mo kuhon. Ayaw mo gingo forever nga karon bisa uyab pa mo nag-away na mo gyapon mo no. Pag mag-away mo dito dan, pero una-unahan ninyo, sa pag-away dito ninyo, kanining kami nyo, o stay ko diri, kaya naman, milagro ni sino, maghatag milagro, na ipanalangin. Example, sa trabaho ninyo dan, pamulis. Si Jolene, sa trabaho niya ron, self-employed, okay. Pag kamong duha, na abilidad, na kay abilidad, si Jolene, na po yung abilidad. Dili ka sila madato, mayahay. Di ba yung Bible, for I know the plans, Jeremiah 29:11, plans to prosper you and not to harm you. Ingon ang kalibutan, basta mag-uban ang duha, mahal ang bugas, maglisod. Pero ingon ang Bible, pag mag-uban ang duha, magkulab ang duha. Magkulab ba? Mura vlogger ba? Magkulab ba? Mas powerful, mas mudaghan ang views, mas kuyaw. Magkulab ang pulis, magkulab ang self-employed. Pasok sa self-employed, pasok sa ubang nga term, mga nurse. Nurse balay ba? Kuyaw na. Nagtrabaho pamulis, nagtrabaho sa balay, mo'y nakatiman sa bana, nagpakaon, walay sweldo-sweldo, nagkulab ng duha, napagaan ang trabaho ni Dan. Unya, pag makatrabaho pa yun, duha ka income. Blessing dili. Blessings dili. Morning guide karon. So, unsay ikatulo? Pirmirong milagros Ginoo sa kasal sa Kana. Dakong milagro, basta magkulab ang babae ug lalaki nagkasahan sa kaminyoon, ingon ang Ginoo, dili tungod kay lonely ka gitagaan ta kag babae, tungod kay alone ka nana kay blessings, alone ka tagaan ta kag babae nga suitable gyud para sa imuha. Pag-abot na lang sa unahan nga nagbahay ko nga ikaw ni pangaso. Karon naman lang ka nagbahay ana mga tao no, pero sa pagsugod ana pwedeng in love gyud. Tama no? Pero mao na si tinuod mga kaigsunan. So muna siya akong gihatag ninyo nga panalangin karon si Pastor Loter. Ako may pastor ani nila silang family dito. Layo kay abot diri. Grabe si Joanny nga abot diri dugay na sila namuyog diri sa butuan. Talagsaon kayo ang mga babae ng langyaw dayon nagtrabaho dayon kanang gi-bless sa Ginoo. Kasi grabe man langyaw mga lalaki no. Matug layong lugar dayon hayahay dito. Talagsaon ni na family mga babae naglakaw og layong lugar yani butuan gikaglanaw din norte naminyo dinhi. Gi-bless pag-ayos Ginoo. Nakita na ko nag-bless pag-ayos Ginoo. Muna moingon ko gusto ko mo share sa word of God bisag layo kayo mag-representing kalayo namo sa kalayo sa langit pero gianian tas Ginoo bisag unsa ta ka makasasala gipangga o gimahal tas Ginoo palapakan natong Ginoo ni ana. Hallelujah. Okay? So, lastly na. Akong isulti ninyo nga ang Dios sa iyang kabuutan o kamaayo nga design sa marriage. Very good yung kaayo na pag-ingon niya sa buhat ng babae lalaki siya. It was good. Perfect ang iyang pagbuhat sa babae lalaki siya. Nindot kayo ihimo nga babae lalaki. So, paminaw mo mamayo. Dan, ingon ang Bible sa Ephesians, si Apostle Paul, ingon siya na husband, love your wife. And wife, submit to your husband. Kanang submit bitaw diya dili na ito-ito nga mag-submit ang respect to your husband. Unsa nang respect? Ayaw pakaulawi imong bana. Pag nakadili ka na sa imong bana, sultili siya sa kwarto, ayaw siya pakaulawi siya barkada, mainsultong lalaki ana. Tinuod yung Bible. Kana bitaw nga mga asawa nga pakaulawan niyang bana sa crowd, maglain ang buot sa lalaki. Kay biblical man na, the lalaki love your wife. Kanang wala man ningon pastor ang Ginoo nga wife, love your husband. Kay ang babae, bisag gingon nga respect, automatic nag-love gina siya sa iyang husband.
Nasabtan ninyo? Nganong ginimayn ang lalaki kanunay? Love your wife. Kaya ang lalaki usahay, kay strong man, tough man ang lalaki. Pag minsan, di nako. Pwede lang ang babae na, di nako, magbulag na ta. Mapuyok pang babae, kabantay mo na. Pero pag lalaki na, di nako, talikod. Di nagibisod puyokon. Pero ang babae, mapuyok pa, kabantay mo na. Mag-usa lang yapos kami nyo, kaya ang babae, dali king mapuyok. Munang wala ginimayn ang babae to love your husband. Ang lalaki mo yung ingon. Ang babae kinang kanang gitawag nga, lalaki, love your wife. Kunya ang babae, submit or respect to your husband. Kabalo ba mo, Dan and Jolene, ang pasabot ni Jesus ana sa pagsulti? Lalaki, husband, love your wife as Christ loves the church. Ang babae, the church, nag-represents of church. Then ang church, submit to your husband, respect to your husband as the church submit to Christ. Ang buti pasabot yan ha, kitang simbahan. Ang simbahan dito, di ba building? Ikaw mag-ako nga naay relasyon sa Ginoo. Kitang simbahan. Simbahan tang tanan nga mituog midawat sa Ginoo, simbahan. Mo respeto ta sa atong head of the church. Kisay head of the church, Jesus ang head of the church. Muna nga ako bitaw mga igsuon, ang Ginoo ang iyang paghigugma, the scandalous grace and love of God. Scandalous kayo ba? Kaya ang religion man God, pili-pilion ang gugma. Pero si Jesus, scandalous kayo, wala pili. Kabalo ba mo scandalous ang gugma sa Ginoo? Prostitute, gidoon ni Jesus, gidawat. Ang religion, wala dawata. Matuon ka pa. Kabantay mo ng Pariseo. Now, kanang Dan and Jolene, sa inyong kaminyoon para mag-enjoy, di ba, Gef? Ayaw paghatag og dakang rules. Muna mong buhaton. Pag-enjoy mo. Kung unsa inyong personality, magginawat tayo sa matag usa, mag-compliments. Paminaw ba yun, daghang dali nagbulag kay nay rules. Pag magkuha ka sa refrigerator, bana mo ni dapat imo rules. Ganyan, hinayon nimo. Daghang away kay ano man, daghang rules. Ayaw pag rules, set of rules. Kung mahimo, enjoy ninyo inyong panaguban. Companionship, relationship, friendship, blessings. Kay kung daghang rules, taod-taod away. Wala nag-set ang Ginoo rules, nag-set siyang example to husband, love your wife, and wife, submit to your husband. Pwede manindog tag tanan. Dahil mag-pray ta, mag-declare the blessings nila ni Dan o ni Jolene Budool ko. Manindog ta, pwede yung tuong kamot, itapion des tubangan. Let us declare blessings. Huwag ko kitang tanong mag-pray sa ila, mag-bless ta sa ila in prayer. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to thank you sa kinabuhi ni Dan o ni Jolene. Lord Jesus, ikaw ang nag-design sa marriage. As a minister of the gospel, I'm talking to your people and bringing the good news to your people, saying that you are so good all the time. Diyos ka nga maduulan panahon sa mong problema. Panahon sa kasal sa kana, dunay kulang bino, apan naglilagro ka Ginoo. Ang kakulangon ni Dan, ang kakulangon ni Ikay, ni Jolene, punan nimo ang ilang kakulangon. You are the center of their marriage. Ikaw o Diyos ang blessing sa ilang kinabuhi. Nasabtan nila karon kung magkulab ang ilang mga abilidad, talento, muuswag sila sa ilang kaminyoon. Na sila mga lapses sa ilang kaminyoon, mga attitude na dili magkasinabot usahay. Pero Lord Jesus, i-remind sila sa imong gugma kanila, dili sila magsalig sa ilang gugma sa matag usa, magsalig sila sa imong gugma para kang Dan o para kang Jolene o maotong gugma nga ilang kuhaan o kusog sa pagpadayon sa ilang kaminyoon hangtod sa ilang panaan till death do us part. Langit nung ngamahan karon nga kahaponon, wala laing pag-ampo ni Pastor Luther ay imong alagad Ginoo. Kung unsa kami ka-bless nga gihatag kaluwasan nga namatay si Jesus sa cross sa Kalbaryo, namatay ginubong og nabanhaw maoy balita nga kaming tanan nga mituo niini makabaton og kinabuhing walay katapusan adunay personal nga relasyon nganha kanimo. Ibubusan ang material nga blessing sa pagpamulis ni Dan, proteksyonist siya, tabangi siya, o si Jolene siyang pagka-self-employed, o doon na siyang mga planong mga trabaho pohon, nag-ampo ako kanimo, o sa balay rabakasya, natagais siya, kusog gihapon, isustain siya sa pag-atiman sa iyang bana, o ang bana sa paghigugma siyang asawa, Ginoo putusa sila sa imong gugma, hatagi sila kaalam unsaon nga mapaabot ang vision ni Dan o ni Jolene sa imong tubanan Ginoo nga imong gustong damgo mahitabo sa ilang kinabuhi tungod kay buutan ka mga Dios sa ilang kinabuhi. Uban sa mga ginikanan ni Dan, ginikanan ni Jolene nga niya dinhi karon, I pronounce blessings to them in the name of Jesus Christ, and also to our guests, mga ninang-ninong nga niya dinhi karon, I bless them in the name of Jesus Christ, not because of me but because of Christ and Christ alone.
Heavenly Father, thank you once again for your faithfulness. Not our faithfulness, but your grace, your sufficient grace will abound towards them and towards us this afternoon. This may I ask you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Shall we say Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin, Ginoo. Congratulations, Dan. Congratulations. And Jolene, thank you. God bless. Thank you so much, Pastor Luther.